nananatili kang katahinilay wala ulan ang buhay ko lagi ang mundo malaki at nawaklat ang ilyo ito kalala o Diyos kalala nalalahiri kang katahinilay wala ulan ang buhay ko lagi ng mundo malaki at nawaklat ang ilyo dakiya ka dakiya ka dakiya ang ilyo dakiya ka dakiya ka dakiya ang ilyo oh Jesus Jesus kalala o Diyos kalala nananatili kang katahinilay wala ulan ang buhay ko lagi ang mundo malaki at nawaklat ang ilyo Jesus kalala o Diyos kalala nalalahiri kang katahinilay wala ulan ang buhay ko lagi ang mundo malaki at nawaklat ang ilyo dakiya ka dakiya ka dakiya ang ilyo dakiya ka dakiya ka dakiya ang ilyo dakiya ka dakiya ng ilyo dakiya ka dakiya ka dakiya ng ilyo dakiya dakiya ka dakiya ng ilyo dakiya ka dakiya ka dakiya ng ilyo oh Jesus
magandang araw sa ating lahat. Kaibigan, sa lahat po na sa atin ay nakakatanood dito po sa ating programa ang NBN TV online. Kasamahan niyo po kami sa loob po ng kaunting oras na ating po gagawin pantalakay ay ating pong topic ngayon ay ito, Dungeon. Dungeon Explain, si Kristo ba ay Diyos? Diyos talaga o tao lamang? Kaya po natin ito ay tatalakayin dahil marami po kasi ang naniniwala na ang Panginoon Diyos ay tao lamang o si Kristo ay tao lamang at hindi Diyos. Sa dito po sa mundo ito ay nakakaiba po ang paniniwala ng tao tungkol po sa ating Panginoon sa Kristo. Ang isa po ay naniniwala na si Kristo ay tatlong persona. At ang isa naman ay naniniwala na ang ating Panginoon sa Kristo ay isa naman na liit ng Diyos at ang tunay ng Diyos ay si Jehovah. At ang isa naman po ay naniniwala na si Kristo ay totally tao lamang at hindi Diyos. Kaya po sa oras na ito ay samahan niyo po kami na ating talakayan at talakayin po ang napakahalaga na taksa na ulitin natin. Ang ating tatalakayin ay ito ay Dungeon. Dungeon Explain. Si Kristo ba ay Diyos lamang o Diyos talaga o tao lamang? Okay, bago tayo nagpatuloy, ay ako po ay nagpapakilala sa lahat na sa atin po ay patuloy na paglusadayday dito po sa ating programa ang NBN TV online broadcast. Para po naunawaan natin, nakatulad ni tinutukoy sa Biblia na may anak at may espiritu. Kung itinuturo ay iipanalan, pero bakit mayroon anak, may anak at may espiritu kanto, na itutuan ng hindi batayan ng mga tao naniniwala doon sa doktrina na Trinity. Kaya po may aral na oneness, two-ness, at Trinity. So ano po saan tama na itinuturo ng Biblia tungkol po sa Diyos? Ang tama po ba ay ang Trinity na may anak, at may Espiritu Santo? O ang tama ay yung two-ness na may ananan at may anak na iisa sila? O yung itinuturo na iisang Diyos naman? Para po tayo ay hindi nakalali ng nakakaunawa na dito natin tatandaan na itinuturo po ng Biblia na ang Diyos ay iisa naman. Pero, kung iisa ang Diyos, bakit ito si Jesus ay meron siyang tinatawagan? Okay, para kung nakita natin yung kasalpanan ng letalata, titignan po natin kung paano ang ating Panginoon ay itinelak ni Maria. Dito po sa Lucas 1 ang talata ay talatang 35 ay ito po ang pinag-usipahan kung bakit nagkaroon na tinatawag na anak ng Diyos. Ang sabi ang ganito, asa na doon ang anghel at sinabi sa kaniya, dadaga sa iyo ang Espiritu Santo at nilililang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na itasayanak ay tatawagin anak ng Diyos. So nakikita natin na ang mismong Diyos ay nagkaroon ng iisang anak at ito ay si Jesus. Tandaan natin, ang tinutukoy po na anak, hindi po yung salitang Kristo. Hindi po yun. Marami po kasi ang nag-aakala na ang tinutukoy na anak ay yung salitang Kristo. Para po maintindihan natin, kapag po ang tinutukoy ng Biblia ay anak,
Yun po ay tinutukoy sa tayanan Jesus. Ito po ay sabi sa Mateo 1 ang talata ay talatang 21 hanggang talatang 25. Ganito po ang sinasabi. At siya'y nanganganak na isang lalaki at ang tayanan isatawan no sa kanila ay Jesus. So nakikita natin na ang nakalagay po sa Biblia ay hindi ito Kristo. Ayan, kung kayo po ay meron Biblia sa inyong tahanan. Basahin niyo po sa Mateo 1 ang talata ay 21, wala po kayong nakikita dyan na salitang Kristo. Ang nakatala po sa Biblia, ang nakasulat sa talata sa Biblia ay yung tayanan Jesus yan, capital letter pa. Ulitin natin, at siya'y nanganganak na isang lalaki at ang tayanan itatawan no sa kanila Jesus. Ilan po Jesus na, hindi sinabing Jesus Christ, hindi po. Ang nakasulat sa Biblia ay Jesus na, Jesus. Ulitin natin, at siya'y nanganganak na isang lalaki at ang tayanan itatawan no sa kanila Jesus. Sapagkat inilintas niya ang kanyang dalan sa kanilang kasalanan. Pagdating po sa talatang 25, ay ganoon din po ang itinuturo. Talatang 25. At hindi nakilala siya hanggang sa naitayanak ang isang lalaki. At tinawag niya ang kanilang tayanan, Jesus. Capital letter o nila, Jesus. Ngayon, sasabihin niyo po na lahat po namin talaga noon dito sa NCNCC, naliwanag po ang itinuturo ng Biblia na ang tinutukoy po na anak ay hindi po yung salitang Kristo. Ang tinutukoy po na anak, ito yung bata o sandor na ayon po sa ating sinasa kanina sa Lucas 1 ang talata ay 35 na itataya ng isang bata at tatawagin anak ng Diyos. Pagdating po sa Mateo 1 ang talata ang 21 at talatang 25, niliwanag po, nilinaw ng talata na ang tinutukoy na anak ng Diyos walang iba kundi yung tinutukoy ko na tayanan Jesus. Ngayon, ang tanong ay, ano ang tinutukoy na salitang Kristo? Para kung naintindihan natin, ito po ang tinutukoy na anak ng Diyos na walang hanggan. Tingnan po natin. Dito po sa Roma, 9 ang talata ay, talatang 5 ay, nakikita natin dito yun sa kakaiba doon sa salitang Jesus at ngayon ay salitang Kristo. Tingnan po natin. Sa Roma, 9 ang talata ay 5 ay, ganito po ang itinapaliwanag ni Apostol Pablo. Sabi niya, nasa kanila ang nalunan. Ang tinutukoy ng nalunan, ito yun, nila Abraham, nila Isaac, lahat yan ay tinutukoy na ng nalunan. Nasa kanila ang nalunan. At sa kanila, lula ang Kristo. Dito, lula ang Kristo, kanila ang tinukoy ay Jesus sa anak. Pero pagdating dito, hindi na po Jesus ang tinutukoy. Ang tinutukoy ko dito ay Kristo na. Bakit kaya ang nakalagay dito ay Kristo at hindi na Jesus? Ulitin natin, nasa kanila ang nalunan. At sa kanilang lula ang Kristo ayon sa laman. Anong po ang tinutukoy na ayon sa laman? Nang tinutukoy ko na ayon sa laman, ito po yung ipinilak nila na tinawag ni Jesus. Nasa kanila, lula ang Kristo ayon sa laman, nasyan. Tingnan po ayon sa laman, nasyan, lalo sa lahat. At Diyos na naluwarhati ng kakailanman. Sino po ang tinutukoy na Diyos na nagtakailanman ng tinatawan na salitang Kristo?
sino po ang tinutukoy na anak ng Diyos? Yun pong tinutukoy na salitang Diva. Kaya kapag ito ay tinaduktulo yung salitang Diva at salitang Kristo, ang Diyos doon, ito ang tinutukoy na Ana at ang anak. Kaya ang sabi sa Latin, sa Juan, Diyos ang talatang 30, ako at ang ana ay iisa. Ngayon, sasabihin na isa, kung si Kristo, kung si Jesus Eka ay Diyos, bakit sa Eka siya ay nananay? Kasi yung tanong kasi, paramihan ng tanong, kung si Kristo daw ay Diyos, bakit daw siya nananay? Tandaan natin, yung nananalayin ko doon, yung anak na si Jesus, nananalayin sa anak. At ang anak na tinutukoy ay walang iba kundi si Kristo. Ngayon, para kung naunawaan natin, uumpisahan po natin mula sa umpisa na si Jesus ay lalaki hanggang umabot ng 30 anyos para maunawaan natin at nasasandayan natin kung paano siya ay sulandalayin sa anak. Tingnan po natin. Dito po sa Mateo 3, ang talata ay 13 hanggang talata 16, ay itinataliwanag ko dito kung paano yung Jesus na yun at yung ala ay nagkaisa o tunahaluan na sa kanya. Dito po sa Mateo, tingnan po natin sa Mateo 3, ang talata ay 13 hanggang talata 16, pero bago ko po ito basahin, ipapakita ko muna sa inyo na yung si Jesus ay dasatalan, ang tawag sa kanya na kanangalan ay Jesus. Yung kanyang tatay ay Jesus, yung kanyang anak ay Jesus yan. Hindi pa siya nakikilala na siya ay Kristo. Wala pa po ang panahon na kanyang dispensasyon na siya ay tatawagin Kristo ng panahon yun. Siya ay nakilala na bilang Jesus na anak ni Maria. Kaya sa doon na yun, siya po ay nakikilala Jesus. Ito kasi, mula 30 anyos, talaga, hanggang isang taon o sandor, ang tawag na sa kanya ay Jesus na. Ngayon ang tanong, paano naman? Paano na yung Jesus na yun at yung tinutukoy ng tanso ng Diyos na si Kristo ay naging isa. Nasabi niya, ako at ang ala ay isa. Ayon po sa talata, iisa-isahin po natin yung paliwanag ng itinuturo ng Biblia. Dito po sa Mateo 3, ang talata ay talatang 13 at ito tuloy-tuloy po natin. Nalakasayo'y nataroon si Jesus. Ulitin natin, nataroon si Jesus. Ang nakasulat na nalakasayo'y nataroon si Kristo. Hindi. Ang nakasulat na sa Biblia ay Jesus. Bakit? Kasi wala sa ang Kristo, hindi sa tinatawag na Kristo sa panahon ito. Nalakasayo'y nataroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan. Utang siya'y bautismuhan niya. Talata 14. Dasatwat, siya sa kalain ni Juan na nasasabi, pinakainayan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang nasarito sa akin. Talata 15. Ngunit pagsagot ni Jesus, tingnan ito Jesus na naman, hindi Kristo, Jesus na naman. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, tayagan mo na yun. Sapagkat ganyan ang nararata sa atin ang tagdalas ng buong kasiran. Na makagayoy, tinayagan nila siya. Ano nangyari? Talatang 16. At nagdautismuhan si Jesus o Jesus na naman, hindi Kristo. Ang nakalagay sa talata ay Jesus na Jesus. Nalakagayoy at nagdautismuhan si Jesus tandakay unahon sa tubig
at narito nayagduksan sa kaniya ang nangyayari at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na dumadala tunang sa isang kalapate at lumatag sa kanya. So nakikita natin, nung itong na to sa ito, ay umabot na ng 30 anyo. Ang Hudyo ay nananaking tao na taas pa sa akin yan. Na si Jesus ay 30 anyo, siya ay pumunta kay Juan Bautista sa ilog ng Jordan at siya ay nagpabautismo. Sa paraan na siya ay nagbautismuhan, ano ang nakita ni Juan? Nakita ni Juan na ang Espiritu Santo o ang Espiritu ay dumadala sa isang anyo ng kalapate. Ngayon ang tanong, sino kaya ang tinutukoy na Espiritu na yun? Na dumadala tulad sa isang kalapate at dumato sa kanya, lumata sa kanya. Tingnan po natin dito sa Juan 1 ang talata ay talatang 32 hanggang talatang 36. Nagtatotoo si Juan na nasasabi, nakita ko ang Espiritu na dumadalan tulad sa isang kalapate na duhat sa langit at dumato sa kanya. Ano kanya? Dumato. Yung tulad salitang dumato ay nakalagak sa katawan. Ginamit po kasi salitang dumato. Sa Biblia po, kapag ang tinukoy ang dumato, nalalahunan po yun ay dumato sa kanya noon. Nalahan. Talatang 33. At siya'y hindi ko nakilala. Datapwat, ang nagsudo sa akin, utang, dumautismo sa tubig, ay siya'y nagsabi sa akin, ang nakita nun sa daan ng Espiritu at lalahan. Yan, lalahan. Lalahan sa kanya, siya ang dumadautismo sa Espiritu Santo. So nakikita natin, yung tinutukoy kanina ni Apostol Pablo, doon sa Roman 9 ang talata ko, na si Kristo na Diyos na naluwalhati na sa kailanman ay nalahan sa katawan ni Jesus. Kaya siya nila noon, tinawag siyang Jesus Christ na ang ibig sabihin, ako at ang anak ay isa. Ngayon, dadako na tayo sa kasaluyan. Ngayon, ayon sa iba, kung si Kristo daw ang Diyos, bakit daw, meron na ako na sabihin niya, na si Kristo ay dumadalayan sa Panginoon. Totoo po yun. Ang Diyos may isinudo na anak. At ang anak ko na tinutukoy, walang iba kundi sa Jesus. At yung anak na Espiritu na hindi nakikita, hindi nahihito, ang tayanan niya to ay Kristo. Ang salitang Kristo ay Messiah. Ang salitang Messiah, Kristo ito ay Espiritu, hindi nakikita, hindi nahihito. Ito yun, nakatayan sa lahat. Na dumato sa kanya at nalahat. Kaya, siya ay tinawag Jesus Christ. Kaya noon, nakikita natin, halimbawa itong panahon. Mula dito, sa panahon ito, totoo na may anak sa taas at meron anak palala. Yung anak nasa itaas si Kristo, yung anak. At yung anak nasa ilala, yung Jesus. Si Jesus nananalayin sa anak. At yung anak ay pinakikinggan na lang siya. Pero, yung anak na yun, yung anak ay nalahan sa kanya, noon siya ang dinautismuhan, wala na po tayo nakikita na si Jesus ay nananalayin siya. Bakit wala na? Dahil, nandito na siya, yung anak ay tumakot sa noon na kanya katawan at ito ay lalahat. Ito po ang sabi sa Juan 8, ang talata ay talatang 29. Ganito po yung itinuturo ng Bible. At ang nagsudo sa akin. Sino yun? Nagsudo. Ibig sabihin, may nagsudo at may isinudo.
talagang nagkaisa. Ni ama na nasuso sa anak, ang anak nasa lupa, at ninasuso nasa taas yung anak. Pero ano nangyari? Ang nasuso sa akin ay sula akin. Nalahan sa kanya. Hindi niya ako dinadayaan ng iiba sapagkat ginagawa ko lagi ang bagay na sa kanya'y nakakalusot. Mga kapatid na nilinaw ko, na sa panahon ito, na ng Jesus ay isinudo ng anak, ang tawag sa kanya ay anak. At dito sa panahon ito, nililasa tayo nakikita na si Jesus ay nananalayo sa anak, totoo po yun. Meron anak sa taas at meron anak sa lanak ng kahiwalay sila. Pero, nung nandito na, nung sa 30 anyos, na siya itinautusuhan na ni Juan Bautista, nung anak na nasuso sa kanya na nasa itaas ay dumada at nanahan sa kanya nasa noon na kanya katawa. Kaya, pagdating ko dito sa Juan, this ang talata ay 30 itinatuloy sila kanya. Ako at ang anak ay iisa. Naninaw po ang sinakali. Nung ang anak po ay hindi tatalatahan sa kanya, wala tatusan sinakali na ako at ang anak ay isa. Bakit? Dahil hindi ta nananahan sa kanya nung anak sa pagkakataon iyon. Pero, nung ang anak ko, nung Diyos na nasa taas, na anak na ating kinikilala, ay tulasok sa noon na kanya katawan, kaya kasi ako at ang anak ay isa, yun po ang ibig sabihin sa panahon ito, hindi na po sila dalawa. Kaya sa panahon natin, patuloy na tuturo na may anak at may Espiritu Santo na hiwa-hiwalay, talatandaan, sila po ay linaw at hindi nauunawaan. Okay na po kayo aalis at mamaya, itasakita ko po sa inyo, noong katigayan na ang anak at yung anak ay iisa at nasa noon mismo na kanyang katawan. Ito po, huwag po kayo aalis, sa paraan naman po na isang awitin na kanayin. Ako'y tatanaw, kung di ka natatanaw, kahit salilan lang, ika'y nakinayang. Sa'yo naghihintay, sa kanyang nahinay, niyapang magdilag na aking unanahanan. Kahit ka natatandar, ako'y naghihintay. Kahit nalipintang galing ang panahon na nasaan, hindi ako natatandar, hindi nalulunmay. Aking tutulhayan ang bawat oras na alam na may pasal. No sa'yo nayanan na, dapat mananayan na, nasakaya ka tao na, sa'yo na ng aking kita. At nais ko nayanan mo, hindi ako nahihiyan, isang tinawang kalmo. Lahat na lahat kita, kahit ka natatandang, ako'y naghihintay. Kahit nalipintang galing ang panahon na nasaan, hindi ako nakatandang, hindi nalulunay. Aking tutulhayan ang bawat oras na alalan may pasal.
madalar ako'y nahihintay kahit malimintan ang panahon na nasaan. Hindi ako natatanang, hindi nanananday, aking tutulhayan ang bawat oras man kailangan ay patang. Kahit natatandang ako'y naghihintay kahit nalimintan ang panahon na nasaan. Hindi ako natatandang, hindi nanananday, aking tutulhayan ang bawat oras man kailangan ay patang. Okay, tayo po ay nalito nagdadala sa ating programa at hindi online. Ang tinatalakay po natin ngayon ay ito, ipakita ko ulit sa inyo. Danhin, si Kristo ba ay Diyos talaga o tao naman? Ayan, kaya po ngayon ay iniipa-ipa natin yung mga talata sa Bible dahil narito kasi ang mga natuturo na hindi po nila nauunawaan ng gusto kung ano ang talagang itinuturo ng banal na kasulatan. Dito po sa Juan 14 ang talata ay 13, nakikita po natin dito na yung anak ay naroon na sa noon mismo na katawan na anak. Kaya kasi ako at ang anak ay iisa. So, sakan po natin noon talatang sa Juan 14 ang talata ay 13 at itutuloy po natin hanggang talatang 11. Ganito po ang sinasabi. Kung ako'y lalaki kilala ninyo ay lalaki kilala ninyo ang aking anak. Duhat na yun, siya'y inyong lalaki kilala at siya'y inyong nakita. Talata 8. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang anak at sukat na ito sa amin. Talata 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, Nalaon ng panahon, ako'y inyong kasama at hindi na sa ako nakikilala Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa anak. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang anak. Talata 10. Hindi ka nananampalataya na ako'y nasa anak at ang anak ay nasa akin. Ang nayapalitan aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang anak na tumatahal sa akin ay ginagawa na kanyang nayagawa. Dahil po sa nayatalata po na ating hinasa ay naliwanag po na lahat po na nakasinan na itinuturo ng Biblia na ang anak ay nandoon sa noon na kanya kasawa. Kaya ang sabi niya kay Felipe, sabi niya kanya ano dyan, kung ako ay inyong nakikilala, ay nakikilala ninyo ang aking anak. At kung ako'y inyong nakita kasi ko, ay nakita na rin ninyo ang anak. Kaya nagtaka sa Felipe, kasi akala niya, yung anak
ay naroon pa sa taas at siya ay nasa baba. Bakit kasi hindi ko kilala na natiniti na yung anak ay nanahan sa anak, lumada at tunaso sa noon na katawan na anak. Hindi na po ito nakita ng panahon iyon. Kaya nagtaka siya. Kaya kanya sa noon, ipakita na sa amin ang anak at sukat na ito sa amin. Bakit kaya nais ni Tiniti na ipakita ng Panginoon yung anak? Dahil ang akala ni Tiniti yung anak at saka yung anak ay nagpahiwalay pa rin. Hindi niya nakita na yung anak ay nandoon sa noon na katawan na anak. Kaya sabi ni Jesus, ako at ang anak ay isa. Kaya ano sagot ng Panginoon? Sa talata 9, sinabi sa kanya ni Jesus, nanaon ng panahon, ako'y inyong kasama. At hindi luta ako nakikilala. Piniti. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa anak. Paano sinasabi no? Ipakita sa akin ang anak. Pinapatunayan ng Panginoon na hindi sila dalawa. Pinapatotohanan niya na yung anak at saka yung anak ay iisa na doon sa noon na kanakatawan ng anak. Pero, ulitin natin, nakakasunod na tatanong ulit, bakit nananalayan sa Jesus? Ibig sabihin, may anak sa taas. Kanina po, sinalakay po natin yan, tama po yun. Si Jesus ay dinadalayan. Bakit? Dahil sila po ay hiwalay sa pagkakataon iyon. Yung anak nasa itaas pa, at yung anak nasa lupa. Pero, noon dinautusluhan, si Jesus, doon sa ilo na Jordan, nung siya ay 30 anyos na, nakita natin sa talata, doon sa Juan, 1:32 at 33, nung anak ay zulada at tunasok at nanahan sa noon na kaya katawan. Kaya sabiya, ako at ang anak ay isa. Kaya, pagdating dito, wala na po tayo nakikita na si Jesus ay nanananayan sa ulit Jeffrey. Bakit? Paano pa sa ulit Jeffrey? Nasa noon niya yung anak. Kaya wala na po tayo nakikita. Bakit? Dahil yung anak at yung anak ay iisa na sa pagkakataon iyon. Ano sabi sa talatan hindi ka dada nananampalataya na ako'y nasa anak. Nasaan yung anak? Nasa anak. At ang anak ay nasa akin. Nasaan yung anak? Nasa noon na kanya katawan. Ang nalapangitan, aking sinasabi sa inyo'y, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang anak na tulatahan sa akin ay dumagawa ng kanyang nalagawa. Nasaan sa yung anak? Nasa noon na katawan ni Jesus, nananahan nakatira, kaya iisa ang Diyos. Hindi sila dalawa sa panahon na yun. Pero, nung si Jesus ay itinilak, talagang dalawa sila, hiwalay. Hiwalay sila ang anak na pataas at yung anak na kanada. Pero, nung si Jesus ay nagpagautismo, yung anak ay tunasok sa noon na kanyang katawan, kaya mula noon ay hindi na po sila dalawa, kundi iisa na. Kaya ngayon, nung naunawaan ito ni Tomas, ano ang kanyang sagot? Dito sa Juan 20, ang talata ay 28, tingnan po ang sagot ni Tomas. Sumagot si Tomas, at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Bakit dalawa yun? Sinalita ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, yung salitang Panginoon at yung salitang Diyos ay nandoon sa iisang karakter na sinusukoy. Bakit? Kasi yung anak tinatawag na Panginoon at yung anak na nasa noon, yung ang Diyos talaga na hindi nakikita, hindi nahihinto. Kaya, nung naiintindihan ni Tomas, ano sabi niya? Sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ngayon, meron na susuro na ang sabi ng isa, na ang paniniwala ay sa Kristo ay tao naman,
si Tomas Eka nadulas lang daw. Kaya nasabi niya na tinuon ko at Diyos kasi daw nadulas. Nadulas, o tinala natin kung totoo nadulas. Sa Talatan 29, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumasampalataya ka. Natatanan niyaon, hindi na nakakita at hinilay ng sisasampalataya. Hindi tayo nadulas Kasi kung nadulas si Tomas, sasabihin ko, ay Tomas, nagkakalali ka na iyong sinabi sa akin. Ako'y tao lang. Ang sabi ko, dahil ako ay nakita mo, ikaw ay naniwala sa Messiah, mas natanan na hindi nakakakita na naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at yung anak ko ay anak ng Diyos na pinaiisa. Kaya mga kapatid, naniwala ko yung mga natuturo na si Kristo daw ay tao naman, nalinaw na hindi tunay na nauunawaan yung pagka-Diyos. Ngayon, mamaya to ay ipakikita ko sa inyo na dapat sila paniwalaan na isa na si Kristo ay tao naman. Mamaya ipapaniwalaan natin, totoo ng tao naman siya o tunay na Diyos. Sa karaan lang po na isang awit ito, tayo po ay nunay po ng sandali. Sandali lang po Diyos ayala, nananatili kang tatain, hinigay wala, ulan ang buhay ko, lagi ang mundo, kalakihan na waklas ang Diyos. Jesus ayala, O Diyos ayala, nalalagiri kang kata, hinihintay wala, ulan ang buhay ko, lagi ng mundo, kalakihan na waklas ang Dakiya ka, dakiya ka, dakiya ang Diyos. Dakiya ka, dakiya ka, dakiya ang nananatili kang kata, hinihintay luwan lahat, ulan ang buhay ko, lagi ang mundo, kalakihan na waklas ang Diyos. Jesus ayala, O Diyos ayala, nalalagiri kang kata, hinihintay luwan lahat, ulan ang buhay ko, lagi ang mundo, kalakihan na waklas ang Diyos. Dakiya ka,
Okay, tayo po ay nagsasalita sa ating naglalaan hindi online at sinasati natin ang ating kaibigan takbo na si Dos Sanchez, isang player. Salamat po sa inyong panonood, Pastor Dos Sanchez. Okay, tayo po ay napatuloy. Tinatalakay po natin ay ipakita ko na ating topic. Ito, Dungeon Style, si Kristo ba ay Diyos talaga o tao lalan? Meron kasi nila natuturo na ang Panginoon Heso Kristo ay tinataliwalaan nila na ito daw ay hindi Diyos, kundi siya daw ay tao lalan. Dahil meron daw sila nadadasa sa talata na nakasulat na sinabi raw ng Panginoon na ako ay tao. Dito po sa Juan, 8 ang talata ay 40, ay sinitutuyo kanilang pinagdadatayan. Dasatwat ngayon, pinagsisikat ninyo akong tatanin. Na taon sa iyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ayon po sa isa, kaya sila ay naniniwala na ating Panginoon Yesu Kristo o sa Kristo ay hindi raw Diyos dahil nakasulat do sa Bible na ako ay taon ng sasaysay. Pero nakita po natin, ayon po sa ating tantalakay na nauna sa oras nito, yung tinutukoy ng tao na nakatawan tao, na naging tao, ay yung taya ng Jesus. Ang sabi dito, noong tinutukoy ng Kristo, ito ay hindi tao-lanan, kundi ito ay Diyos. Ngayon, nanindaan unawa nila na sinasabi na sa Kristo ay tao-lanan at hindi Diyos. Dahil, pinagdadatayan nila sa Juan, 8 ang talata ay 40, na ayon sa kanila, kaya daw sila ay hindi naniniwala ng ating Panginoon
ang Diyos, kundi siya ay tao na nasa Kristo, dahil daw, yung daw tao ay hindi pwede naging Diyos at yung Diyos ay hindi raw pwede naging tao. Nagkaisa raw po yun. At ang nasasahan nila, ito nasa Osaya 11 ang talata ay 9. Pero, tandaan po natin, yung tunduladalis ng talata na to sa 11, Osaya 11 talata 9, hindi po nila naiintindihan. Ang tinutukoy ko dito, hindi ko yung kalagayan ng tao. Basahin natin. Talata 9. Sa Osaya 11 ang talata 9, ganito po ang sinasabi. Hindi ko isasagawa ang kadalipan ng aking dali. At hindi ako dadalik upang itahanap ang Israel. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang danal sa Disyano at hindi ako naroon na may dali. Ngayon may kapatid na kaibigan, tulutukoy na yung sinabi dito sa Osaya 11 ang talata 9 sa kalagayan ni Kristo, hindi ito. Ang tinutukoy ko dito na sinasalita nito na ako'y Diyos at hindi tao. Ano po na ang tinutukoy nun? Puntahan po natin yung Zilan 23 ang talata ay 19 para po naunawaan natin kung ano po na ang kanyang tinutukoy na sinabi niya na ako'y Diyos at hindi tao. Dito po sa Zilan, sa English ito ay number. Sa number 23 ang talata ay talata 19 ang sabi dito ay ganito. Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Ni anak ng tao na nagsisisi. Sinabi na niya at hindi niya nagawin o sinalita na niya at hindi niya ipapagawa. Ngayon kaibigan, naliwanag ko na ang tinutukoy ng Biblia na sinasabi niya na ako'y Diyos at hindi tao at ang tao ay hindi Diyos dahil ang Diyos ay hindi nagsisisi. Hindi kami hindi ka nakakakala. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Pero ang tao, kausap niya yun, yung kanyang sinabi namin isa na. Bakit? Dahil ang tao ay likas na sinungaling. Yun po ang tinutukoy na ako'y Diyos at hindi tao at ang tao ay hindi Diyos. Nagkaisa kasi ng kalikasan. Ang Diyos, hindi siya nakakasala. Ang tao, nakakasala. Ang Diyos, hindi siya nagsisinungaling. Ang tao, nagsisinungaling. Kaya hindi ko pwede ikatis yung talata na yun na tumutukoy kay Kristo na si Kristo lang ay tao. Hindi pwede na rin Diyos. Ang liwanag po ng talata, doon po sa Rona, 9 ang talata ay talata 5, ito to, nalinaw to, na tinutukoy na si Kristo ay totoong Diyos. Dito to sa Rona, 9 ang talata ay talata 5. Nasa kanila ang nadunan. At sa kanila, luna ang Kristo. Pero, luna ang Kristo, ayon sa nalan, na siyang lalo sa lahat. Sino ang tinutukoy na lalo sa lahat? Si Kristo. Na Diyos na nanawarhati ng takilalat. Sino po ang tinutukoy ng Diyos na nanawarhati ng takilalat? Ni Kristo. Ngayon, tataano ka kanila isa. Si Kristo daw ay hindi Diyos. Yan po ay dulaan turo. Wala po silang nakikita na sinasabi ng talata na si Kristo ay hindi Diyos. Dan po, naraling talata ang nakasulat na tumutukoy kay Kristo ay tunay na Diyos. Kaya po, nila nagtasatunay na sinasabi nila si Kristo ay taunanan. Hanunin niya ako ng dati. Para saan? Nag-usap tayo. Tatutunayan ko sa inyo na maraming talata sa Biblia na itinuturo na si Kristo ay Diyos. Tatandaan ko kayo na ng talata. Kaya ito, na kaibigan,
yung tunay na nagtatahayan at natuturo na di umano ang Panginoon Jesucristo ay tao-lalan at hindi Diyos ng tunay na ninturo. At sila po ay hindi sila kinikilala ng Diyos. Sana po naunawaan natin, tingnan po natin yung unang Juan 4:1 at dito na po tayo nagtasato. Ganito po ang sabi sa unang Juan. 4 ang talatay 1. Ngayon nilalahang, Juan, huwag kayong nakitaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat naranin na sinitaw ng mga dunaan sa kanlutan. Mga kapatid na kanlutan, hindi po lahat na nagtatakilalan na nalarang o kaya ay mga pastor o kaya ay mga bishop o propeta o kaya ay apostol ay kinikilala ng Panginoon. Tandaan natin, ang isang tunay na lingkod ng Diyos, ipinauunawa ng Diyos lahat ng kanyang hiwala. Kaya kung ang isang tao ang kanyang tinataniwalaan, mayroon tatlong persona, talatandaan na sila ay hindi pinakasihan ng Diyos. Pagkaka ang tao ay naniniwala ng dalawa ang Diyos, talatandaan din na sila po ay hindi pinakasihan ng Diyos. Wala po sa kanya. Bakit? Dahil ang isang tao to na pinatatlulayan ng Diyos, pinakasihan ng Diyos, ay ipauunawa niya lahat na nakasulat mula Henesis hanggang Apokalipsis na liwanag po ang kanyang pagtuturo. Ito po ang sabi sa Kolosas 1 ang talata ay talatang 26. Naging ang hiwala na inilihim sa lahat ng panahon at lahi dasatwat ngayon itinatahayan sa kanilang layagdanan. Tali lang po ang layagdanan na nananipon ng Diyos ang nakatuturo na iikalanan talaga ang Diyos. Iikalanan. Pero, tandaan po natin, meron pong panahon na ang ama ay nasa taas at yung anak ay nasa lada. Bakit? Dahil ang ama, isinusunod ang anak nasa lada. Nagpahiwalay. Pero, nung si Jesus ay sinautukluhan, kasi ang Diyos, yung ama na nasa taas ay dumada at nalahan sa anak. Kaya kanya, ako at ang ama ay isa. Mga kapatid na kansihan, ang tunay na kinakasihan ng Diyos ay nagtuturo na iikalanan ang ating Panginoon. Maraming salamat po at nawa ay nakilala po kayo sa ating mga pagtuturo dito po sa LGN TV Online Broadcast.